sa puso ng dalaga. Para sa buhay ng dalaga. Para sa asawa ay patuloy na aral. Para sa biyuda ay kapayapaan. Anong sipag at yaga? Anong stable na trabaho? Di tatalo ang buhay, sugar baby. Grabe, sinusubok na naman ako. Ang kasal natin, para lang dipilitin ng pamilya ko para sa katahimikan. Abay sang allowance mo buwan-buwan. Pwede ka maghanap ng babae, pero wag akong malaman. At wag ipaalam sa mga reporter. Kundi, magbayad ka ng bilyon. Maliwanag ba? Pakpati, Mr. Santos. Mali kayo ng tao. Sigurado kami, kayo ang sikat na nag-iisang pinagluhod ang 5 pamilya sa mundo at pinagbaba ng mga pinuno, Mr. Santos. Basta't lumabas kayo, tulungan ang Ramon Holdings kahit anong kondisyon. Kuya Rico, sabi ng ama ko, basta't maging asawa mo ko, handa siyang mamatay at ipamana sa'yo ang trono. Ang sama mo, Maricel. Ganyan mo susubukin ng opisyal. Sinong opisyal ang tatagal sa ganito? Subukin! Maricel, sa estado mo, kahit sinong lalaki makukuha mo. Bakit si Rico pa? Yung sugar baby na yon? Wala nang ikasal kami. Ang swerte ko sa career. Parang may lihim na tumutulong. At ang lalaking to, di ko maunawaan. Kaya, gusto mong gamitin ng walang nanay sa bahay? Ang show na to para mabisto si Rico? Subukan natin, baka nag-iisip lang ako. Rico, ikaw ba talaga yon? Kuya Rico! Mr. Santos! Kuya Rico! Mr. Santos! Makinig kayo. Bukod sa partido at bayan, walang pwedeng sumubok sa akin. Alis na kayo! Alis na! Huwag niyong isturbohin ang pagiging sugar baby ko! Rico, uwi na ko. Tandaan, ihanda mo ang ulam. Bibili pa ng ulam. Mananatili akong sugar baby! Rico. Anong utos, senyora? 2 bagay. Una, may inampo akong bata. Ano? Maricel, mag-asawa tayo. Parang magkasintahan. Toothpaste ka, toothbrush ako. Melon ka, honeydew ako, green honeydew pa ako. Sino ba tingin mo sa akin? Dagdagan ng bayad. Di lang isa, kahit 10. Pangalawa, ikaw ang mag-aalaga sa bata. Walang problema, dagdagan lamang bayad. May problema ang kumpanya ngayon. Kaya. Ang magandang buhay ko bilang sugar baby, hindi naman siguro ito ang katapusan. Di ko mabibigay ang allowance mo ngayong buwan. Ha? Anong sabi mo? Yaman ko biglang nawala ng ganun. Ang sakim ni Rico, papayag kaya siya? Hindi, dapat pumayag siya. 所以siya si Miguel, 6 na tao, orphan na. Kaya mula ngayon, tayo na ang kanyang tatay at nanay. Pero, Tumahimik ka! Walang pero, ang bata ang mahalaga. Makinig kang mabuti. Maging mabuting tatay! Ako? Oh. Pumayag siya, maayos ang plano. Yung sugar boy na si Rico, may ganun ba siyang kakayahan? Alam mo, hindi maganda ang feedback sa liwanag ng bituin. Yung mga naiwan ko noon, hinihintay ang pagkakataong to para malagpasan ako. Kaya kailangan kong kunin ang hype na to. Alam ko na, kapag nagpakita ng talento si Rico, siguradong magiging viral to. Kung wala, mabuting ama pa rin siya. Makakatulong to sa image mo.
Ang talino. Rico, sana mapasaya mo ko. Halika, anak. Ikaw ba ang tatay ko? Parang ganun. Lapitan mo ang tatay mo at yakapin. Halika. Teka lang. Bago tayo maging mag-ama, may kontrata tayo. Ang bata na to. Una, magkahiwalay ang mundo natin. Huwag kang magtatay. Pangalawa, utusan mo si Rico. Pangatlo, bawal siyang humilik. Bawal kumagat ng ngipin. Dapat tapusin ang gawaing bahay. Pinahanap mo ko ng tatay, ah. May business trip ako. Halagaan mo si Miguel. Binawasan mo na nga ang allowance ko. Iniwan mo pa ako. Pag nagrereklamo ka pa, babawasan kita. Pero... Opo, senyora. Hatid mo ko sa office. Anak, alis na si Mama. Mag-install agad ng camera sa lahat ng sulok. Pati sa banyo? Opo, gusto ko ring makita ang talento niya. Maricel Santos! Mahal kita! Maricel Santos! Welcome sa ating walang nanay sa bahay. May 3 pamilya tayong napili at sa pamamagitan ng live streaming ay ipapakita ang araw-araw na buhay ng tatay at anak. Mahalagang paalala, hindi alam ng pamilyang ito na live sila. Ngayong, habangan natin ang unang tatay na si Rico at ang araw-araw nila ni Miguel. Ipakilala. Si Rico. Huwag mo akong bibigyan. May bossing na sa bahay, hindi na makatulog ng maaga. Miguel, gising na! Gising! Maghilamos ka! Buchu! Ng tatay at anak, alipin ni Miguel si Rico. May alipin ba na tinatawad ang boss sa pangalan? Tsaka, wag mo kong gisingin. Miguel, tandaan mo, wala rito ang nanay mo, boss ng tatay mo. Anong basurang kontrata yan? Walang silbi yan. Narinig mo? Di ko narinig! Ang gwapo ng lalaking marunong magluto. Swerte ng may bahay sa bahay na to. Gusto ko rin pag-uwi ko, may mainit na pagkain. Sinong babaeng swerte makahanap ng ganyang asawa? Mamaya, siguradong babanggitin ako ni Rico at Miguel. Tataas din ang views ng livestream. Doon niyo malalaman na hindi lang ako yumaman. May masayang pamilya pa. Paano niyo ako lalabanan? Umagay, magkukot ng dumi. Hey! Umuwi! Di ko na siya makita. Anong kanta to? Saan galing to? Di ko alam. Probinsyanong kanta yata. Magkukot pa ng dumi. Kakaiba talaga ang trip ni Rico. Rico, pag nagluluto ka ng almusal ko, to ang kinakanta mo. Umuwi, di ko na siya makita. Ano ba to? Ang chill niya. Walang tatalo. Grabe naman ang chill niya. Hanap sa silangan, hanap sa kanluran, Tatawagin na niya ang asawa niya. Rico, huwag mong sabihin ang pangalan ko. Oh, Diyos ko. Pakiusap. Maricel Santos. Di mas magaling kumanta si Maricel. Ate, nakakahiya. Nakita ng buong internet. Rico, galingan mo naman. Humaga pa'y nagkalat ng dumi. Rico, pwede bang tumigil ka? Ang pangit ng boses mo. Bata ka pa, ano alam mo? Na yon, sining na to. Wala si Mama. Tinadanyan mo lang ako. Wala namang binigay na pera ang mama mo. Buti may makakain ka pa. Kainin mo ba? Ayoko nga. Gusto ko ng burger. Gusto ko ng gatas. Gusto ko!
Kainin mo o hindi? Wala ka man nang inihanda para sa akin. May ganito ba sa rules na mag-ama? Mag-iwan para sa'yo? Queen Maricel, sa ginagawa ni Rico bilang ama, ano sa tingin mo? Naghapo lang. Piro lang. Ang tatay na siya mag-aalaga. Kanyang ba mag-alaga ng bata? Ayaw sila. Rico, nakikipag-away ka pa sa bata. Humanda ka sa akin pag-uwi. Queen Maricel, parang hindi ka naman sigurado. Bilang ina, hindi ko hayaang mangyari yan sa bahay. Queen Kathy, bakit ka nagmamadali? Di pa naman tapos ang kolabas. Baka may twist pa. Miguel! Hugas ka! Bakit? Dahil ako nagluto nito. Busy ako, mag-ensayo pa ako. Pasensya na. Dapat maghugas ka na yon. Rico, tao ka ba talaga? 5 taon lang ako. Ano kung 5? Hindi ka na 3 o 4 na taon? Di, wag. Kapag natapos ka ng maghugas, saka ka makakakain ulit. Grabe ka, Rico. Queen Maricel, ito ba ang twist na sinasabi mo? Hayop talaga si Rico! Pinipilit maghugas ng 5 taong gulang. Kung ganyan ang asawa ko, siguradong pupugutan ko siya. Ang turuan ng bata na magandang gawin. Tingin ko tama ang ama. Maricel, mag-isip ka nga. Hinagaw pa ang pagkain ng bata. At pinaghugas pa. Hayop talaga siya. Oo nga, Maricel. Huwag mo na siya ipaggagol. Pag hindi nakakaalam, akalaing asawa mo si Rico. Sumaryoso ka nga. Gutom ka na. Magugas ka na. Walang kain pag binaghugas. Ayoko nga. Practice muna ako. Kailangan ko ng pampalipas oras. Grabe, 5 taon ako mag-practice. Di nasahan, no? Anak ko yan. Tama na. Tama na yan. May mahina na tono. Rico, ang nagayos ng liwanag ng bituin, ikaw ba talaga? Oo nga, ang ganda ito si Rico. Masama ang ugali at nagsasatsat pa. House husband na palamunin, nagmamalaki pa. Queen Maricel, Grabe. Ano sa tingin mo? Tama si Rico. May mahina nga na tono. Masyado namang mapili yan. 5 taon pa lang si Miguel. Ang galing na niyang tumugtog. Teka, may mali. Ngayon, bakit lagi mong kinakampihan si Rico? Baka may tinatago ka sa amin. Wala talaga. Ako kasi, nagpapakatotoo lang. Huwag niyong isipin na asawa ko siya. Napansin pa ni Rico. Ba't di niya itama? Ganyan ba maging tatay? Dahil siya, nagmamalinis lang. Sa pagtugtog pa, inaaway ang bata. Di ko alam kung sinong bulag na mayaman ang kumuha ng walang kwentang to. Walang kwenta! Rico, hula mo lang ba yan? O alam mo talaga? Ba't di na ako pwedeng tumugtog? Dahil ang pampalipas oras mo ay ang pangit pakinggan. Pangit? Mahina ka. Kaya pag tumutugtog ka, nagaangat ang pinky mo. Gamitin mo ang pulso mo para kumilos ang pinky mo. Di ako naniniwala. Anong alam mo? Bahala ka. Mag-ama tayo. Bibigyan kita ng payo. Kung i-exercise mo ang pinky sa 1st hanggang 3rd fret, pindutin ang 1st hanggang 6th string gamit ang pinky. 2 segundo bago bitawan. 10 beses kada set, 3 set, araw-araw. Dahan-dahang palakasin ang pindot. Talagang tama ang sinabi niya. Di ko inakala. Oo nga, ang galing niya pala. Rico, alam mo pala ang musika. Ang taong tumulong sa akin. Ikaw nga ba? Sinong nagsabing di natuturo si Rico? Di lang siya natuturo. Tama pa ang mga sinasabi niya. Ano naman? Kahit marunong magturo, di pa rin yun rason para di siya basura. Oo nga. Di ko alam kung bakit si Queen Maricel ng Liwanag ay sobrang saya. Parang asawa niya talaga. Rico, laban. Aabangan ko ang mga sorpresa mo. Kalokohan! Niloloko mo ko! Di mo alam ang musika! Hoy! Pasaway ka! Gusto mong makipagsabayan? Diyan ng tatay mo ang musika? Paano ba ang alam ang musika? Dapat marunong gumawa ng kanta tulad ni Mama. Yun ang alam ang musika. Marunong gumawa. Di ko inakala. Ang nanay ni Miguel ay taga-showbiz pala. Kaya alam ni Rico ang musika. Hindi na nakakapagtaka. Tama ang bata.
Kung alam niya ang musika, gumawa siya rito. Kahit 2 linya lang. Papaniwalaan ko na alam niya ang musika. Oo nga. Sabi niya, ang gawa ng bata ay puro basura. Sa tingin ko, ni isang basura di niya magawa. Di ako marunong gumawa. Maniniwala ka ba? Kahit anong bagay sa kwartong to, kunin mo, gagawan ko ng kanta. Di ako naniniwala. Sige, ikaw ang bahala. Tingnan natin kung kaya ng tatay mo. Di jam! Gamitin ang jam! Ang ngiti mo'y parang plum jam. Natikman ko ang mint sa labi mo. Matamis na pag-ibig. Anong kanta to? Ang kantang to, hindi papatalo sa pinakasikat na yon. Nandito na talaga siya. Rico, ngayon, tingnan ko lang kung paano ka magpapanggap. Ang kantang to, may kasunod pa ba? O 2 linya lang yan? Mukhang professional siya. Wala talagang kantang to. Ito. Baka gawa to ni Rico na orihinal? Imposible. Imposible talaga. Isang palamunin na house husband. Paano siya gagawa? Haminin ko magaling siya sa musika. Pero ang galing sa musika ay hindi ibig sabihing marunong gumawa. Sinong nagsabing ang house husband ay hindi pwedeng musical genius? Sa tingin ko, genius si Rico. Hindi pa tapos. Tsak ka na, Queen Maricel. Baka naman nakita niya ang bagong kanta ng iba. Mayaman ang asawa niya. At nasa industriya rin. Normal lang na makita niya yan. Hindi pa tapos. Abangan nyo, malalaman din ang totoo. Ano, anak? Naniniwala ka na? Hindi pa rin. Pure guess lang yan. May tanong pa ako. Onion, gamit ako. Ang sibuyas sa plato ay parang ako. Laging pampalasa. Lihim na nakatingin sa'yo. Lihim na nagtatago. Bubbles! Puro babos lang. Isang sandaling apoy. Lahat ng katahimikan mo ay sobrang ina. Nagpupumilit sa lantin. Ang sulat ay parang alon. Nakalsadang bato, ngiti mo, mahinhin. Galit ka na ba? Amoy tintay, di mawawala. Walang House husband lang ba talaga siya? Matagal na ako sa industriya. Marami na akong nakitang producer. Pero wala pa akong nakitang ganito kabangis. Tsaka, ang ganda pa ng tugtog. Maganda, Ro? Narinig mo ba? Kayo? Ikaw nga, Rico. Nakakabilib ka talaga. Pero wala ring silbi yun. Ang sama niya sa bata. Di pa rin niya pinapakain. Maricel, ang isang ama, dapat maalagaan ang anak. Hindi ganyan si Rico. Tingnan niyo pa. Ano, anak? Alam mo na mali mo? Di ako mali, pero sumuko na ako. Basta, sumuko ka. Paano ba ako makakakain? Nakumilos ka ng parang matanda sa paglutas ng problema. Nagagalak ako, kaya bibigyan kita ng tsansa. Puntahan mo ang sak mo kagabi at laban. Sige, lalaban ko. Good boy. Rico, lalo, nakakabilib ka. Excited na ako kapag nalaman nilang asawa kita. Ako. Tapos na. Tapos na yung sayo. Sa akin naman. Ano? Tama ba narinig ko? Pinapalaban niya ang 5 taong gulang kanyang medyas. Ginamit lang ang edukasyon para saktan ng bata. Tumawag ng pulis. Dapat hulihin agad ang hayop na yan. Patay. Ang magandang samahan ng mag-ama ay siguradong masisira. Siyang ama na pinagkatiwalaan ni Queen Maricel. Baka nga, ang asawa ni Queen Maricel ay katulad din ni Rico. Ang sa tingin mo, Queen Maricel? Rico, anong ginagawa mo? Bakit ko lalaban ang mabahong medyas mo? Dahil lalaki ka, dapat matutong maging responsible. Kailangan kong maging responsible. Tama. Bilang lalaki, kahit na walang trabaho, dapat may responsibilidad sa puso.
Kaya pinili kong di magugas. Kailangan kong maging responsible. Hayong mag-ama, dapat maging responsable. Dahil napakahirap ng trabaho ni Mama. Huwag natin siyang pagurin. Di na ako magiging pasawi. Abuso ba to? Ito ang tamang paraan para turuan ng bata. Wala siyang mali. Tama siya. Walang hiya. Bata pa lang siya. Tingnan ng bata na parang matanda. Magkakaproblema yan. Oo nga. Tama si Ma'am Grace. Ginamit lang ang edukasyon para saktan ng bata. Ayos sa bata. Ayos sa manonood. Baka ayos din sa nanay niya. Bakit kayo lang ang nagsasabing mali? Tingin ko, sour grapes lang kayo. Teka, Maricel, mula umpisa hanggang ngayon, lagi mong pinatatanggol si Rico. Di ka naman ganito dati, ah? Di kaya ikaw ang asawa ni Rick. Ko? Imposible ya. May lihim na asawa si Queen Maricel. Pero wala siya na. Busog na ako. Kakanta mo na ako. Huhugas na lang mamaya. Ipapadala ko ang walang hanggang pagmamahal. Tama na. Wag nang kumanta. Bakit na naman? Ang pangit ng boses mo. 5 taon lang ako. Masyadong mahirap yan. Di ko sinabing pangit boses mo. Sinasabi ko lang, tung kanta ang pangit. Ang sabi niya, ang bituin, kahit di ka maganda, di naman pangit. Kahit di ka maganda, di naman pangit. Queen Maricel, yung Rico na gusto mo, parang di ka niya gusto. Lagi mo pang pinupuri. Tapos, ang bagong album, pinagtatawanan lang. Nakakatawa talaga. Ay, nagbago ang tingin ko kay Rico. Ang totoo niya, diretsong sabi ng totoo. Rico! Magpaliwanag ka sa akin. Bakit mo sinabing pangit ang liwanag ng bituin? Teka lang. Di ko sinabing pangit ang liwanag ng bituin. Ibig ko sabihin, lahat ng pop music sa mundo ay basura. Ang yabang naman ni Rico. Oo nga. Kahit sabihin pang pangit ang liwanag ng bituin, bakit lahat na lang? Nakakanta lang ng ilang kanta, feeling na magaling na siya. Kung saan niya kinuha yan, baka galing sa iba. Kung kaya niya, gumawa ng buong kanta dito. Sabihin mo nga, sa mundo, alin ang di basura? Ang gawa ng tatay mong to ay di basura. Kung ganya ang sabi mo, gawan mo ng kanta si Mama, kantang para lang kay Mama. Gawan mo ko ng kanta. Ang bait talaga ni Miguel. Gagawa ng kanta sa asawa niya dito. Anong kanta? Baka naman, mahal ko ang asawa ko. Parang daga sa bigas. Baka, asawa ang una, asawa ang pangalawa. Ikaw ang puso ko, ikaw ang kaluluwa ko. Sige. Gagawa ako ng kanta para kay Mama. Isang kanta na para lang sa kanya. Sige, walang problema. 终于找到借口，撑着醉意上心头，表达我所有感受。寂寞渐浓，沉默留在无耻角。Impossible！ Tahimik！ 最后一定总是我，双脚悬空在你冷酷热情。 Rico, ang pagiging possessive ko sa'yo, masyado bang sobra? Nagsiselos ako sa pag-ibig mo na tila walang katapusan. Parang isang sikat na reyna ng musika. Hindi ako ang gusto mo, kundi ang pagiging makasarili. 有人的他显得多么出众。 Para sa akin ba talagang kanta? Mahal niya ba talaga ako? Kung hindi naman, paano niya naisip ang isulat ang ganitong nakakadalamang kanta? Para ba sa asawa niyang kantang to? Ang ganda! Nakakaya! Ang sweet na lalaki. Asawa na pala ng iba. Gusto ko rin may sumulat ng ganitong nakakadalamhang kanta. Gusto kong magmahal ulit. Sino ba talaga asawa niya? Ang inggit ko.
Pero siguradong hindi si Maricel. Kung kaya niyang gumawa ng ganito, imposible ibigay sa kanya ang pangit na liwanag ng bituin. Itinuring akong reyna ng musika, hindi na ikaw. Rico, sa 3 taon, natis ka. Host, sino ba talaga asawa niya? Sabihin mo na! Kukunin ko siya! Gusto kong sumulat siya ng kanta para sa akin! Kukunin ko rin siya! Siguradong pinakamataas ang offer ko. Ako, kukunin ko siya! Hindi lang siya ang kukunin ko. Hihintayin ko pa siya makipaghiwalay. Ang lalaking to ay talagang walang katulad sa mundo. Ikaw ha, Rico. Ang galing mo pala sa musika. Tapos, puro ka lang paborito ko. Humanda ka sa aking pag-uwi. Kukunin ko lahat ng sahot mo. Queen Maricel, nagagawan sa'yo si Rico. Bakit parang wala kang pake? Ako? Mag-agawan? Ano? Galing ba ni tatay? Rico, ang ganda ng kantang to. Bakit hindi mo binigay kay Mama? Pinakanta mo pa siya sa pangit na liwanag ng bituin. Alam mo ba kung gaano siya nagpakahirap? Karapat, dapat ka bang mading asawa niya? Mama, liwanag ng bituin! Putik! Hala! Maricel, asawa mo ba talaga si Rico? Ang galing mo sa musika. Pero gusto mong magpalamon? At tinatago pa ang talento mo? Ano bang tinatago mo? Ate Maricel, totoo ba ang sinabi ni Miguel? Si Rico, asawa mo talaga? Queen Maricel, ang unang pamilya sa live, pamilya niyo ba talaga? Sige. Di na ako makukunwari. Amin ako. Si Rico, asawa ko nga. Pasensya na, di ko agad sinabi. Kasi di talaga ako mapagbida. Ba't ang yabang? May asawa lang na marunong magsulat ng kanta? Walang kwentang palamunin. Dapat na palamon ka na lang. Ba't ka pa nagsulat ng kanta kay Maricel? Queen Maricel, di ba wala kayong anak? Inampon ko si Miguel. Pagkatapos, sinala ko siya sa abroad para magamot. Kakauwi ko lang sa kanya. Kakakilala lang niya kay Rico, kaya medyo nahihiya pa. Normal lang yan. Ate Maricel, ang dakila mo. Dakila rin ang asawa mo. Ang talino mo, Maricel. Ang laking reveal sa first episode. Paano na ang pamilya natin? Plastic. Anong arte? Ang laking eksena. Para lang idaw ng mga pamilya na susunod sa atin. Hindi na pwedeng ganito. Kundi, wala nang views ng pamilya natin. Dapat sirain! Ate Maricel, ang galing mo talaga. Naging magandang ehemplo ka sa amin. Ito ang dapat nating idolo! Maricel, galing mo mag-promote. Ang mga susunod na pamilya ay nalunod mo na. Ate Maricel, galing mong mag-viral. Sa abot ng aking makakaya, gagawin ko ang kaya ko. Simple lang. May malaking kumpanya si Mama. Siguradong maraming problema. Ang mga yan ay ayusin ng mga eksperto at hindi ng tulad kong tamad. Di ba? Pero asawa mo siya. Asawa ko siya. Eddie, kinikilala mo ba kung tatay mo? Kung hindi, bakit mo ko pinipilit? Trabaho ko ang mag-alaga ng pamilya. Seryoso at responsable ako. At maganda ang ginagawa ko. Sapat na yon. Bilang isang lalaki, di ba dapat mas masipag ka sa trabaho? Hindi. Alagaan kayo ng mama mo. Yun ang trabaho ko. Rico, ikaw talaga. Natouch ako sa'yo. Ang kapal ng mukha ni Rico. Ang pagiging palamunin, pinagmamalaki pa niya. Aminin ko, si Rico may talento sa musika, pero palamunin lang siya. Ang lalaking yan, nakakadiri. Mukhang taste mo sa lalaki ay hindi maganda. Tumahimik ka! Kahit palamunin ka, palamunin mo ko. Ako, si Maricel, kaya kitang buhain. Maricel, huwag nang magpanggap. Ang palamuning lalaki, pinakaayaw ng lahat. Di magtatagal, babatikusin siya ng manonood. Madadamay din ang karir mo. Breaking news! Dahil kay Rico, nag-viral ang show natin. Ang live viewers ay lampas 10 million! Ang satisfaction ng viewers sa mag-ama ni Rico ay umabot sa 70%. Ano? Imposible yan! Ito, peke talaga ang data na to. Di mukhang tatay, di mukhang anak. Paano naging mataas ang satisfaction rate? Oo nga.
Reality show lang to. Kailangan bang gumastos ng marami para sa trolls? May kwenta ba yan? Kung bumili ba ako ng trolls, alam ng production team? Kaya, patunayan natin na totoo ang data na to. Buisit! Totoo nga pala. Ipwede. Kailangan kong pigilan to. Kundi, paglabas ng asawa at anak ko, malalampasan sila. Ang kantang to, kung kakantahin ng artist ko, at sa kasikatan na yon, siguradong sisikat to. Pero, wala to sa marriage contract. Kung ayaw niya, di ko siya mapipilit. Kaso, para sa akin ang kanta ni Rico, baka nahulog na siya sa akin. Puro salita lang. Sa totoo lang, wala siyang ginawa para kay Ate Maricel. Gusto lang niya may matirhan. Yun lang. Ang taong tulad ni Rico, ang pinakaayaw kong klase. Kung asawa ko siya, matagal ko na siyang pinalayas. Mamatay sana ang mga manonood na to! Guys, huwag naman ganyan. Ako, para lang kay Queen Maricel. Nagtatanggol lang ako. Tama kayo. Wala si Rico sa kalingkingan. Pero kahit ganon, gusto ko siya. May mangyayari na yata. Alam nating lahat na si Rico ay isang lihim na musical genius. Siguradong gusto niyong malaman kung ibibigay niya ang kanta kay Queen Maricel. Abangan natin! Gusto ko ring malaman kung anong sorpresa ang ibibigay ng asawa ko. Anong ginagawa ng mag-ama? Platform 2 para sa orihinal na music ha. Tugtugan online. Rico, sa wakas kumilos ka na rin. Miguel, ang bait mo talagang anak. Ang perpekto naman ito. Ang lyrics, instrumento, ang music sheet, pati mga detalye sa pagkanta. Nilagay lahat. Maricel, may iba pa bang lalaking ganito kabait? Ipakilala mo naman ako. Para sa henyong tulad ni Rico, magka-basic lang yan. Hitong si Rico, para maging long-term meal ticket si Maricel. Gagawin lahat. Ate Maricel, mag-ingat ka. Ang tagal niyang nagtago, malala ang ugali niya. Baka nga, malala ang kalagayan niya sa likod. Baka may sakit pa siya. Tuta, ang mga sugar baby na tulad niya may sira sa ulo. Host, di tayo nasa palengke. May nagbebenta ng matandang suka. Ang tapang ng amoy. Palinis na kaya natin ng stage? Ikaw, ibenta mo na. Di mahuhulaan ni Mama na ikaw. Pero santimil ang presyo, baka maagaw ng iba. Di ko na ibibenta. Hintayin natin ang creative team ni Mama. Saka naibenta. Parang magnanakaw silang tumutulong kay Maricel. Akala nila sikreto nila yon. Alam na ng lahat. Bakit ba raw? May nakatingin sa akin. Lasang. Nandito ka pala. Grabe, nahuli ba siya? Imposible. Diba nakatago ang camera? Dahil nahuli na si Rico, di na pwedeng ituloy ang show. Sa tingin ko, palitan na ang pamilya. Payag ako! Ang show natin ay dapat na di sila mahuli para maipakita ang totoong samahan nila. Ngayong nahuli na sila, wala nang dahilan para ituloy ito. Maricel, di ka namin kinupuntirya. Ang rules ng show ay ganyan talaga. Ayon sa rules ng live, pag nahuli ang live, papalitan na. Sayang, ang show ni Rico ay sobrang sikat. Papalitan na lang sila. Taka, baka may misunderstanding lang. Ang ganda ng show ngayon kung papalitan sila. Ella, di pwedeng dahil reyna ng musika si Maricel. Babaguhin niya na lang ang rules. Anong silbi ng show natin? Di ba panluloko to sa audience? Siyempre, Ate Maricel, kung ipipilit nyo pa rin ang live, ayos lang. Reyna ng musika kayo, senyor nyo. Pero, aalis ako. Kahit idaw nyo pa ako? Di ako susuko. Grace, huwag mag-alala. Aalis din ako kasama mo. Boycott. Sigurado ako ng mga viewers sa live ay ayaw din ng scripted. Papa! Tata! Tata! Ang
Ang mga walang otak na viewers na to ay magtatakbuhan na. Maricel, anong gagawin mo ngayon? Papa! Mga kaibigan, pakiusap, kumalma muna tayo. Kung nakita pa ni Rico ang live, di pa malinaw. Ganito, kung nakita nga ni Rico ang live, ako, si Maricel, ay aata sa kompetisyon. Kumalma muna kayo. Ang integridad ni Queen Maricel ay alam nating lahat, kaya maghintay muna ng ilang minuto. Makakaasa kayo. Kung nakita nga ni Rico ang live, ang production team ay susunod sa patakaran. Sige, kung ganyan ang sabi nyo, maghihintay pa ako ng ilang minuto para di sabihin ni Queen Maricel na inaapi ko siya. Sa hitsura ni Rico, sigurado nakita na ang hidden camera. Maricel, lagot ka na! Sige, tingnan natin lahat kung talagang nakita ni Rico ang kamera. Aba, nahuli na kita. Nakita nga ni Rico. Paano nagtrabaho si Liza? Queen Maricel, may masasabi ka pa ba? Sa puntong ito, Maricel, tuparin mo ang pangako mo. Atras ka na. Teka, may mali dito. Buwisit na lamok. Pinagatungan mo ko buong gabi. Nahuli na kita. Buwisit ka, Rico. Umayos ka nga. Akala ko kung ano na. Lamok lang pala. Ang kulit talaga ni Rico. Nakakatuwa siya. Queen Cathy, Ma'am Grace, pwede na bang ituloy ang laban? Baka nagkakamali lang. Pero, sinong nakakaalam kay Rico kung anong iniisip niya? Sinong makakaalam? Baka nagkukunwari lang si Rico. Pero ang ninuno ni na Queen Cathy at Ma'am Grace, siguradong manghuhula. Sinuwerte ka lang ngayon. Hindi ka na magiging swerte sa susunod. Sikat na ang reyna ng musika. Gamitin agad ang pangalan ni Maricel para makuha ang copyright. Pabigat lang si Rico. Siguradong sakim sa pera yan. 50 san lang ang reyna ng musika. Sulpotan mo ng pera. Tingnan natin kung di niya ibebenta para kay Maricel. Maricel, dahil ayaw mo sa akin, ang entertainment company mo ay wawasan ko. Hanggang 1 milyon ang budget. Kunin ang reyna ng musika. Kundi, mag-resign ka. Basta makuha ang copyright ng reyna ng musika, payag tayo sa kahit anong kondisyon ni Rico. tigil muna sa trabaho. Ngayon, bantayan ninyong lahat sa Tugtugan Online, ang author na si Tatay Rico. Tingnan kung magpapadala siya ng mensaheng magbebenta ng kanta. Kung meron, bilhin agad. Kung may magkakamali, mag-resign na kayo. Opo! Di ka lang pala puro asa. Marami ka palang ginawa para sa akin. Ako, dapat na ba kitang gawing asawa? Maricel, Pag di mo nakuha ang rights ng reyna ng musika, iyak ka rin. Di ako naniniwalang may hindi mapupwersa sa mundo. Maricel, pag nakuha ko ang rights ng reyna ng musika, siguradong malalagpasan kita. Ngayon, naipakita ko na si Rico, the lucky husband, ay nakatulong kay Mama. Sobrang saya! Maglalaro ako ng hari ng laro bilang reward. Batang to, di ba sinabi ko na sa'yo? Huwag puro cellphone. Masama sa mata. Baka ma-addict. Rico, ganyan mo ba tinuturuan ang anak natin? Anak na ng ama. Kamukha talaga. Matalino man si Miguel. Nangaha siyang, pag wala ang mga matatanda, palihim na mag-cellphone. Ang masamang ugaling yan, wala sa anak ko. Di gagawin yan ng anak ko. Tuwing Sabado at Linggo lang siya nagsa-cellphone ng 1 oras pagtapos na ng homework.
Sa ugali ni Miguel, siguradong sobrang lenient na magulang niya. Mga plastic. Nahanap niyo rin ang butas. Si Miguel, araw-araw siyang gumagawa ng study plan at magaling siyang magtapos. Bata yan. Normal lang mag-cellphone minsan. Tiwala ako kay Miguel. Maricel, mag-ingat ka. Alam mo ba pag wala ka sa bahay, kung anong nangyayari rito? Kung di ka sumali sa show na to, di ko malalaman na si Rico ay may tinatagong maraming bagay sa'yo. Pag sobrang lenient sa bata, adik sa cellphone, masisira ang buhay niya. Pero kung iisipin, hindi tunay na anak si Miguel, kaya di niyo siya inaalagaan. Kung tunay na anak siya, di niyo siya ganyan lenient. Grace! Ulitin mo nga. Maricel, para sa kabutihan mo to. Mga bata at lalaki, pareho lang yan. Plastic sa harap, iba sa likod. Baka maloko ka lang. Lahat ng bata gumagamit ng phone. Pakiingatan nyo. Live to. Tama? Live to. Si Maricel, national goddess yan. Ayusin ang image. Plastic. Humanda ka. Huwag mo kong bigyan ng chance. Ang ganda ng katawan ni Rico. Perfect V-shape. Perfect na lalaki. Bakit lahat ng swerte nasa kanya si Maricel? Sana asawa ko na lang si Rico. Ang katawan. Pwede ba akong sumingit? Ate Maricel, ang ganda ng katawan ni Rico. Paano ka nakabangon para magtrabaho? Sanay na ko sa ganyan. Puisit na Rico. Ang ganda ng katawan. Bakit sa bahay di naghubat para sa akin? Namumula si Ate Maricel. Halos lahat kay Rico kaya. Siguradong sisikat yan pag-debut. Pag-uwi ko, ipapadebut ko siya. Ang katawan ng sugar baby na to, ang ganda naman. Buti na lang nilagyan ko ng CCTV sa lahat ng anggulo, pati sa banyo. Huwag ipaalam kay Maricel. Palihim kong titingnan ang CCTV sa banyo. Tingnan si Rico kung ganun siya kagaling. Nasaan ang camera? Sa banyo? Dahaman ba kayo? Dahaman ba kayo? Tubig pang ligo ni Rico. Mukhang ang paglabas niya ay ipapaliban muna. Kahit bukod sa pagiging sugar baby ay perpekto na siya. Pero ang inasal niya sa life ay ibang-iba sa normal. Kailangan ko pa siyang suriin. King Lancelot! Nakakainis! Kuya! Huwag mo kong patayin! Sorry na! Patay na naman. Support! Sabayan mo ko! Di mo ba nakita na 1v2 ako? Ang lala ng teammates! Great schooler, Basha Princess Yumi. Tapos ka na ba sa assignment? Nakakainis ka. Huwag ka na sana magpapatay. Ling 6 ang score mo. Lakas mo pang sumigaw. Magtanda ka na lang. Grabe. Miguel, ang lala mo naman. 4 na talo. Tingnan mo nga. Diamond ito. Mahirap to. Diamond Eye. Akala ko Grandmaster ka na. Rico, anong ibig mong sabihin? Wala naman. Mag-practice ka pa. Ipapakita ng tatay mo sa'yo ang tunay na galing. Ikaw? Pustahan tayo. 1 linggong allowance. Di ako. Naniniwalang magaling ka. Tio! Si Rico bilang ama, nakikita ang anak na naglalaro. Di lang siya pinigilan, naglaro pa siya. Di siya karapat-dapat maging ama. Si Miguel, 1 oras na siya maglalaro. Pero di man lang pinansin ni Rico. Wala talaga siyang responsibilidad bilang ama. Kung asawa ko yan, di niya hahayaang maging ganyan ang anak. Sigurado mong tuturo siya ng leksyon. Tama na. Tapos na ba kayo? Anong problema, Queen Maricel? Kami, nasa pananaw lang ng isang ina para sa bata. Ilang salita lang, naiinis ka na.
Sa huli, hindi mo siya tunay na anak. Kung tunay mo yan, hindi ganyan ang gagawin mo. Tama na! Nagsulat at nagitara si Miguel kaninang umaga. Naghugas ng pinggan at nagitara ulit kaninang tanghali. Masama ba maglaro ng kuunti? Ayos lang na ako ang target nyo. Pati 5 anyos na bata, pinapatulan nyo. Maricel, para sa kabutihan mo to. Tsaka, ang pagpapabaya sa bata ay hindi maganda. Oo nga, Queen Maricel. Wala ka pang anak. At walang karanasan sa bata. Wala ring karanasan si Rico. Kaya, ang pagpapalaki niyo sa bata ay may malaking problema. Tama na. Live to. Iba-iba ang disiplina ng bawat pamilya. Ang isang disiplina ay hindi para sa lahat ng bata. Oo nga. Ang bawat pamilya ay may sariling disiplina. Ang guide na ni Miguel. Tiwala akong alam niya ang limitasyon. Tama. Sina Rico at Miguel, kakaiba ang relasyon. Baka may sariling plano si Rico. Kung pag-uusapan ng disiplina, wala akong paki. Pero pag binanggit ang pag-ampon, huwag niyong sisihin si Maricel kung di na ako magpakita ng respeto. Patuloy nating galitin siya para maging mayabang at maiinis ang mga manonood. Kahit pasikat na diyusa siya, pag kumalat ang masamang ugali niya, siguradong bagsak ang career niya. Direktor, di lang dito nag-aaway. Nag-aaway na rin online. Pag nagpatuloy to, baka may mangyari. Anong mangyayari? Entertainment to. Emosyon ang manonood ang laro. Tama po kayo, Direktor. Laruin ang emosyon nila. First blood, double kill, triple kill, quadra kill, pentakill. Easy. Paano mo ginawa yun? Simple lang. Mag-practice ka. Wala namang espesyal doon. Oo nga, wala namang espesyal. Kaysa sa iba na 0 deaths, 6. Usapan natin, 1 linggong allowance. 1 linggong allowance? Ikaw. Isa pang round. Ako napipili ng hero mo. Kapag... Wag. Napatunayan ko na. Di ko na kailangang patunayan. Amateur. Rico, sa ginawa mo, babawi rin yan sa'yo. Panalo ba o talo? Panalo! At nagkakuha pa ng pentakill. Di pa ako nakakakuha ng pentakill. Ano naman kung panalo? Tsaka, dapat ba siyang laruin? Oo nga, ang live stream na to. Pinapakita kung paano mag-alaga ng tatay, kung paano turuan ng leksyon, kung paano maging mabuting ehemplo. Pinapanood lang ni Rico ang anak niyang maglaro. Di lang siya pinigilan, nakisali pa siya. Eto bang dapat na ehemplo ng isang ama? Sa showbiz natin, mahalaga ang views. Pero para sa views, pinahamak ang 5 taong gulang na bata. Sa tingin ko, ang baba na moralidad walang prinsipyo. Nung nahihirapan si Miguel, nakabawi at nanalo si Rico. Hindi ba dito ay magandang pagkakataon para lumapit ang mag-ama? Ito lang? At magiging malapit pa ang mag-ama? Kinuha pa ni Rico ang allowance ni Miguel. Nakipaglaro pa sa kanya. Pinagalitan pa niya. Anong lumapit na mag-ama? Pero di naglalaro si Miguel. Nagbabasa si Miguel. Nakita niyo ba? Imposible! 5 taong gulang na walang matatandang i-intervene. Kusa ba siyang gagawa nito? Alam ko na. Siguradong si Rico ang nakita ang hidden camera. Kaya kasama si Miguel, nag-aarte sila. Ma'am Grace, kunumpirma na ng staff? Kung ganyan pa din, hindi na tama yan. Ang taong madumi ang isip, lahat ng nakikita ay madumi. Revealed, Mr. ni Maricel Santos. Asawa lang na artista. Anong paki ko? Walang paki sa bayani. Pero balita sa artista. Kailan ko kaya mapapansin si Kuya Rico? Teka, asawa ni Maricel? Si Kuya Rico yon, di ba? Naka-live si Kuya Rico. Si Kuya Rico nga talaga. Aba, si Cassie at Grace. Ang tapang nilang siraan si Kuya Rico. Mga sumusuporta kina Cassie at Grace. Mga walang kwenta kayo. Mag-sorry kay Rico. Kuya Rico. Maricel, masaya ba manipulahin ng tao?
Di ko inaasahan. Nag-guest lang ako sa show. Tapos may ganito pa. Matalino ang mga manonood. Kung may nagmamanipula, alam ng lahat. Mula umpisa, si Queen Cassie at Ma'am Grace ayaw na ayaw kay Queen Maricel. O nga, puro reklamo. Dapat lang mag-sorry. Maricel, kanina sobra ako. Pero bilang isang ina, para sa bata yon, kung mainis ka, hihingi ako ng tawad. Sorry. Oh, Maricel, sinunod lang namin ang rules. At nagsalita ng totoo. Di ko inasahang magagalit ka. Patawad. Mga bruhang to. Gusto akong siraan sa ganitong paraan. Pag kumalat to, sa karir ko, malaking epekto to. Kayo, akala niyo ba madali akong kalabanin? Mga maang, anong ginagawa niyo? Bilang ina, naintindihan ko. Pero kung magsusorry talaga kayo, sa asawa kong si Francis na lang. Siya kasi ang laging binabastos. Si Francis ang sama ng sinabi sa kanya kanina. Wisit, iiyak ka rin. Naging unfair ako kanina. Sorry kay Francis. Ako kasi, diretsahan lang, minsan di nag-iisip. Francis, sorry. Sige, kaya sa ngalan ng asawa kong si Francis, tatanggapin ko ang sorry niyo. Miguel, tanungin mo ang mama mo kung uwi ba siya para mag-dinner. Hello? Mama, uwi ka ba mamaya para mag-dinner? Di na uwi si Mama ngayong gabi. Anong gusto mong kainin? Ipagluto ka ni Papa. Nga pala anak, sa bahay kanina, anong ginawa niyo ni Papa? Sasabihin ko ba kay Mama, sikreto ni Francis? Hindi, usapan namin to. Bawal kay Mama. Wala naman po. Mama, ang sama ni Francis. Kanina, di ko nilikwit ang pinggan. Di niya ako pinakain. Nung nilaban ko ang medyas niya, siya kanya ako pinakain. Kawawa naman ako. Sige, parurusahan siya ni Mama para ipagiganti ka. Wag na po. Pinagtatanggol na ni Miguel si Francis. Kuya, so much. Ang dami. May silbi rin pala si Francis. Ipatalagad ang kanta sa kumpanya ni Mama. Miguel, huwag mong pindutin. Miguel, huwag mong pindutin. Anong problema, Ate Maricel? Ang kantang to, di ba bala kong ibenta sa kumpanya? Oo nga. Ayaw na ba to ni Queen Maricel? Aba, kung ayaw na to ni Queen Maricel, ibenta mo na sa kumpanya namin. 没马蒂，听了那天。Miguel, wag mong pindutin. Miguel? Queen Maricel, kung tatawagan mo si Miguel ngayon, labag yan sa patakaran ng show. Kahit na ayaw din naming maloko si Miguel, pero may patakaran tayo. Pindutin. Pindutin mo na. Pindutin na. Kahit di ko makuha, di rin makukuha ni Maricel. Ang daming pangalan. Alam ko na. Ang talino ng bata. Nalaman niyang peke. Buti na lang. Isang hakbang na lang. Bakit di niya pinindot? Buisit. Bata pa. Ang talas ng isip. Buti matalino ang anak ko. Daming account ng kumpanya ni Mama. Kahit alin na lang, baka pwede to. Ang batang to, ang talino. Miguel, sagutin mo na! Miguel, wag! Huwag pindutin! Titties! Confirm! Pili na! Pili mo. And Maricel, Talent Division. Pakiusap, Miguel. Pilin ang personal assistant ni Maricel. Pakiusap! Pilihin ang Maricel Creative Studio. Piliin ang Maricel Talent Division! Maricel, tawagan mo si Francis!
Bilis. Francis, sagutin mo. Francis. Patay. Sabi ni Mama, online transactions ng minor o illegal. Kung magdudulot ako ng gulo kay Mama, masama yun. Hintayin ko na lang si Francis. Ang bait talaga ng anak ko. Buwisit na Miguel Cruz. Bakit ang masunurin? Muntik na matapos. Bakit di pumili? Bakit? Kahit di natin na-auto si Queen Maricel, sa galing ni Francis, mas magiging magaling pa siya. Kailangan natin siyang makuha. Kahit di nakuha, gamit si Patricia Lim at koneksyon kay Maricel, madaling makalapit kay Francis. Sobrang nag-alala ako. At Maricel, nainggit ako sa'yo. May napakabait mong anak at napakagaling mong asawa. Totoo nga. May napakabait na anak at napakagaling na asawa. May naghahanap pa rin ng butas. Bakit, Maricel? Di ba bumili ka ng ulam? Sorry. Kasi kanina di ko talaga narinig tawag mo. Pero Rule 3 ing house husband. Kahit anong rason, di dapat si Maricel. Mahirapan tawagan si Francis. Walang prenong bibig nito. Huwag sabihin ng legal partnership. Sige na, bumili ka na ng ulam. Rule 2 ang house husband. Kahit anong hiling ni Maricel, dapat pumayag si Francis. Sige, baba na ako. Opo, boss. Kung asawa ko lang sana, kalahati ng maalaga ni Francis. Bakit parang gusto ko mag-divorce at agawin siya? Inanansyo ko, ang standard ko sa asawa ay si Francis. Kung ganon, habang buhay ka na sigurong single. Kung be-life, di ko makikita ang ganitong sweet na love. Ang swerte ni Queen Maricel. 30 million na ang viewers! Nandito lahat para kay Francis. Kung makukuha natin ang pamilya ni na Francis at Maricel, kahit aso ang magdirect, sasabog to. Francis, may maraming account ng kumpanya ni Mama na nag-a-apply ng transaction. Anak, ipapakita ko sa iyo ang kasamaan ng tao. Peke lahat ng account na yan, automatic na matatapos pag na-confirm. At legal pa ang transaction. Di mo sila mapapakialaman. Paano na to? Salamat ka, may tatay kang tulad ko. Kita mo ba tong may gold badge at may double verification ng song match at Maricel Entertainment? Ito ang totoong account. Agad na nating i-transact. Ipadala ang kanta sa kumpanya ni Mama. Francis, wag! Pati na lahat. Bakit, Ate Maricel? Peke rin ba to? Trabaho kong paghahanap ng kanta. Pangalan ko ang account. Baka account ni Mr. Lorenzo. Maricel, kahit alam mong peke, huli na. Naku, Queen Maricel, huwag ka na masyadong malungkot. Ang mga ganito, minsan, nasa tadhana lang. Mukhang sa kantang to, wala kayong tadhana. Sa oras na yon, ibibigay ni Mr. Lorenzo sa akin ang kantang to. Maricel, laging nasa ilalim ako sa'yo. Queen Maricel, talig ka ba kay Francis? Di siya taga-showbiz. Normal lang na di niya alam. Kaya may gawa nito, di ba? Maricel, ang mga ganito, hindi pwedeng pilitin. Baka nga, gawa to ni Mr. Lorenzo. Ang galawa ni Mr. Lorenzo, alam niyo naman yan. Sa oras na yon, kapag kinanta ko na ang kantang to, iimbitahan kita na maupo sa front row. Maricel, galit ka ba talaga? Hisisi mo kay Francis. Ang tanga niya. Francis, ang tangga mo! Maricel, pag-uwi mo, huwag mong sisisihin si Francis. Kung uwi si Francis at palalayasin dahil dito, masama yun. Hello, Mr. Lorenzo. Ang kumpanya natin ang bumili ng kantang to, di ba? Anong binili? Lumayas ka! Boss Leo, ang
Ang kumpanya ba natin ang bumili ng kantang Reyna ng awit? Bili mo mukha mo, layas! Reyna Lim, ganito pala magsalita si Boss Leo sa'yo. Ang kakaiba naman. Kung ako yan, siguradong magmumura na ako. Ang walang galang naman. Ban! Iban lahat! Reyna Lim, bakit ka nagagalit sa fans? Nabibiro lang sila. Bakit ka ba nagagalit ng ganyan? Mga fans mo yan, di ba? Nainggit ka lang sa akin, kaya sinisiraan mo ko. Reyna Lim, wag masyadong masakit magsalita. Kanina, nung pinahiya niyo si Ramon Santos, wala akong sinabi. Bakit? Bawal na pagsayo na? Huwag magkamali. Para sa show lang. Iba na ang mga account na yon. Kung ang 4 na kumpanya ay walang rights sa Reyna ng awit, sino naghahanap ng kanta para kay Sel? Hello? Hello, Sel. Naka-register ko na ng account na yon. Bukod sa akin, na si Sheila, sino makakaisip ng ganyang kapansin-pansing pangalan? Takot lang ako na yung sira ulo sa loob ay maloko. Ganun pala. Sige, alam ko na. Baba ko na. Pasensya na. Kumpanya ko pala yon. Mali lang. Sorry, Reyna Lim. Nabash ka pa. Maricel yung mo, humanda ka. Di ko inasahan na ang nangyari ay may twist pa. Grabe ang kaba ko. Oo nga, muntik na akong mamatay sa takot kanina. Sina Reyna, Maricel at Ramon. Tunay na mag-asawa. Ang galing nilang magkasundo. Tama. Kaso, umikot lang ang pagkakasundo nila. Buti na lang, itong si Ramon. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam na naka-live siya. Sige, ipagpatuloy natin. Ang saya talaga nitong si Ramon. Ang makasama ang ganitong lalaki, siguradong masaya. Pate, na yung nakilala ko si Ramon, mahirap na akong makahanap ng jowa. Sa pagkakakilala kay Ramon, buhay ko'y lubos na nabigo. Ate Maricel, may pakiusap ako. Kung maghihiwalay kayo ni Ramon, sabihin mo sa akin agad. Aabangan ko si Ramon sa inyo. Kung ganun, habang buhay ka na lang, magiging single. Ang palamunin si Ramon, siguradong malandit sa akin. Kapag kumaway ako, siguradong mapapasakin. Ngayon, kailangang pag-awain sila. Kahit may asawa at anak na ako, pero kung mapapakawala ko si Ramon kay Maricel, ako mismo ang lalaban. Kayong mga ordinaryong tao, masaya ngayon. Tayong mga ordinaryong tao, sobrang saya ngayon. Binenta ni Ramon ang kanta sa kumpanya ng asawa niya. Tapos ganito kasaya. Ang sakin. Oo nga, walang trabaho ang lalaking to. Wala talagang kwenta. Tingnan mo, sa 100,000, sobrang saya na niya. Mga basurang to, may masama na namang balak. Kahit na si Ramon ay nagtatago kay Sel, sa itsura niya, gusto lang kumita sa asawa niya. Ang taong yan, nakakadiri talaga. Ito si Ramon, walang kwentang asawa ni Sel. Nakakadismaya. Reyna Lim, Tita Grace, mangga hindi nakakaintindi. Anong ibig mong sabihin nga? Di alam ni Grace Dizon ang salitang yan? Nakakahiya. Ibig sabihin, ang mga asawa niyo, isa ay sikat na singer, isa ay executive ng malaking kumpanya. Kaya di niyo pinapansin ang maliit na pera. Pero ordinaryong tao si Ramon dahil sa talento niya, masaya siyang kumita. Bakit? Kailangan pa ba niyo siyang maliitin? Reyna Maricel, sobra ka naman mag-interpret. Di ko minamaliit si Ramon. Tingin ko lang, masyado siyang karaniwan. Lahat naman naghihirap para mabuhay. Sino bang hindi karaniwan? Sa tingin ba ninyong dalawa, ang ordinaryong tao dahil di kumikita ng tulad nyo, dapat bang tulad nyo minamaliit ang 100,000 piso?
Ikaw, Maricel Yumul, huwag ka nang mag-overreact. Ibig namin sabihin, dahil umaasa na siya sa'yo, dapat di na siya kumita sa'yo. Kami ni Ramon. Negosyo lang. Ibig sabihin ba ni Reyna Lim na sa mga gawa mo, kapag malapit kayo, pwede ng libre? Emotional blackmail yan! Sino ba talaga ang nag-emotional blackmail? Alam yan ni Reyna Lim? Walang mag-obligasyon magbigay. Kahit asawa ko si Ramon, ordinaryong tao rin siya. Wala akong karapatang padangkinin siya. Kaya may karapatan siya magpasalamat sa kanyang pinaghirapan. Construction worker ako, 2 taon nang walang trabaho. Mga patay gutom na to. Bakit ba pinag-iinitan ako? Mga hayop, bakit di pa mamatay? Mga teacher, mga sorry na kayo. Mga disenteng tao tayo. Leave pa to. Mag-sorry muna para matapos na. Views ang mahalaga. Mga kasama, mali ang inyong akala. Ibig kong sabihin, tingin ko lang kay Ramon. Hindi niya dapat ginawa yon. Kung mali ako, humingi ako ng tawad. Ang bruhang si Maricel, lalong nagiging mahirap. Medyo mali nga ang sinabi ko kanina. Pero hindi yon ang ibig kong sabihin kay Ate Maricel. Kung nagkamali kayo ng akala, humingi ako ng tawad. Ang totoo, ang ibig kong sabihin, asawa ni Ate Maricel si Ramon, kaya siguradong hindi siya kulang sa pera. Kaya, tingin ko kay Ramon, siguradong dahil nakatulong siya kay Ate Maricel, kaya siya masaya. Mali. Dahil kumita si Ramon, kaya siya masaya. Maricel, may sira ka? Ba't di ka pa humihinto? Si Ramon, baka naman talaga. Makamani? Makamuni nga si Ramon at medyo kuripot. Pero dahil doon, mas nakakatuwa siya. Ang yabang mo naman sa pera. May 100,000 ka na. Bigyan mo ako. Saraling sikap ko yan. Bakit bawal magyabang? Ibibigay ko pa sa'yo, allowance mo ngayong linggo. Akin na. Sige na. Binenta na ang kanta sa kumpanya ni Mama. May kasunduan tayo, kung walang pahintulot ko, wag sabihin kay Mama. Ngayon, kain na. Ramon, di talaga ako gutom. Gawin mo na lang mamaya. Sige. Gumawa ka pa ng kanta para kay Mama? Sige, sabi ni Mama, lumalaki ka pa. Kailangan ng masustansyang pagkain. Mahirap ang ulam ngayon, kaya maghahanda na ako. Magluluto na ako. Prinitong tokwa lang yan. Gaano kahirap? Tokwa lang yan. Anong mahirap? May magagawa ba siyang espesyal? Baka ayaw lang magluto. Kaya nagpapalusot. Mga lalaki talaga, pagdating sa bata, walang pasensya. Mga teacher, masyado niya namang minamaliit si Ramon. Kahit 5-star chef pa, baka di kaya yan. Kahit di ako marunong, nakikita ko naman na napakahirap nito. Ako, gusto kong kumain ng iba't ibang pagkain. Pero wala pa akong narinig na tokwa na naging espesyal na ulam. Tingnan nyo! Anong gagawin ni Ramon sa tokwa? Grabe! Ang tofu ni Ramon! Ang galing naman! Kung may lalaking magluluto para sa akin, pahayag akong mabawasan ng sentaon. Kaya pala naghanda ng maga. Ang pagkain to, mukhang napakahirap gawin. Sa tingin ko, sobrang arte lang. Sa mga kulay-kulay na yan, tofu pa rin yan. Di kailangan ng mga pambihirang yan. Sa tingin ko, gusto lang niyang magpasikat. Kaya ginagawang mahirap. Nakakainis talaga. Pwede bang wag na nyo imbestigahan ang mga guests na walang alam? Hindi nyo nga alam ang pagkain to. Ang kapal ng mukha nyo maging guest. Sino ba to? Bakit ang bastos niya? Di naman to may professional. Bawal bang mag-comment? Pwede ba kung walang modo na audience na iban? Special guest siya sa segment na to. Kaya may red label ang comment na to.
at mas matagal itong mananatili. Ang nagsalitation po rito ay ang pinakasikat na food critic sa Pilipinas, si Chef Mateo. Nakausap nila si Chef Mateo. Isa siya sa mga pinakamagagaling na chef sa Pilipinas. Nagluluto ng state banquets. Chef Mateo, mukhang sa pagkain tofu na niluto ni Ramon, may ibang paliwanag kayo. Pwede niyo bang ipaliwanag? Tinatawag itong panda tofu, isang klasikong pagkain. Naging panda ang hugis nito para sa visual effect at napanatili ang klasikong lasa ng mapo tofu. Sa buong Pilipinas, ang makakagawa nito ng perpekto ay wala pang 3. Tinatawag itong dalawang muka ng lapu-lapu. Matigas ang likod nito at kulang sa taba kaya nilaga. Mas malambot at mataba ang tiyan kaya nilaga sa steam. Pinakinabangan ang sangkap. Sigurado ako, ang galing ni Ramon ay pinakamagaling sa Pilipinas. Kung papayag si Ramon, pwede ko siyang maging guro. Ano? Grabe, Sel! Ang isang big shot na si Chef Mateo. Gusto pang maging estudyante ni Ramon. Ang galing pala magluto ni Ramon. Kaya pala, tuwing nagluluto siya sa bahay, ang sarap ng luto niya. Nakakuha talaga ako ng ginto. Ang talentong tulad ni Ramon, kumikita kahit nakahiga. Bakit siya payag na tumanggap ng isang buwang 200,000 na allowance? Mamahalin talaga niya ako, handang mamatay para sa akin. Walang katumbas na pag-ibig. Hindi pwede. Ang gwapo at sexy ni Ramon. At henyo pa, kailangan ko siyang makuha. Mahal, pasensya na lang sa'yo. Anong swerte ba ni Maricel? At nakahanap ng asawang tulad ni Ramon. Paano kung syaktan ko na lang asawa ko at sayawan si Ramon para makuha siya? Sel, kung balak mo mag-divorce, sabihin mo agad sa akin, ha? Layas! Si Ramon, baka gagandahin yung kantang pang manghuhuli ng tae. Sa harap ni Chef Mateo, na isang professional na judge, kung kakantahin mo pa, yung kantang pang manghuhuli ng tae, babalatan kita pag आँखें खुली हो या हो बंद दीदार उनका होता है आँखें खुली हो या हो बंद दीदार उनका होता है Anong kalokohan yan? Anong kantang yan? Umaga, kumukuha ng tae. Tanghali, kumakain ng curry. Bakit pa puro tae at curry ang pinag-uusapan? Sel, sa kakahawa kantahin ng asawa mo? Nakakatawa. Di ko na kaya. Sakit ng tiyan ko kakatawa. Sel, tingnan mo asawa mo. Ang bango ng curry sa screen? Parang aabot na sa labas. Pamiling nyo ba at curry ay magkapareho ng hininga? Sel, sa ganitong seryosong okasyon, nag-uusap ang lahat tungkol sa pagkain. Nakatahiya naman asawa mo. Ramon, kakasabi lang nga maganda sa'yo. Pwede bang huwag kang magpahiya? Ramon, huwag ka nang kumanta ng umaga, kumukuha ng tae. Tanghali, ay! Insuto yan sa musika. Ang tatay mo, pinaghirapan kang pakainin. Nag-enjoy lang ako. Anong problema? Baka bawalan kita ng pagkain. Yung niluto mo, pinaghirapan daw. Ikaw gumawa nito? Dahil masunurin ka kanina, bibigyan kita ng reward. Di ganyan asawa mo sa bahay. Ang ulam na to, parang nakita ko na. Napanood mo ba ang Batang Kusinero ng Bayan? Ulam sa Batang Kusinero, kaya mo palang lutuin. Anak, matuto ka sa tatay mo. Para makuha ang puso ng babae, dapat makuha muna ang tiyan niya. Ang galing sa pagpapasarap, dapat ituro sa'yo ni tatay. Kain na. Sel, itong si Ramon, bakit puro na lang pagiging sugar baby? Masamang impluensya. Ni magugustuhan ng manonood to. Genius man si Ramon, pero baliw din siya. Kung matataksi ako sa asawa ko para atawin siya, Sa susunod, siguradong magagalit ang manonood. Nakakahiya isipin. Nakakahiya si Ramon. Sulit bang ako mismo ang kumilos para makuha siya? Sinong
pinapakitaan nila? Siyempre! Buisit na Maricel Yumul. Pinahamak niya ako. Ang asawa namin laging nasa publiko, kaya dapat maganda ang image. Kaya? Sinong pinapakitaan nila? Siyempre, para sa kalusugan. Para sa kalusugan ng asawa niyo. Si Ramon, bakit bawal mag-workout? Ang unfair naman! Ang ganda ng katawan ni Ramon. Bakit di ko napansin noon na ganyan siya katibay? Na-turn on ako sa kanya. Paano na? Balik tayo mamaya at ipaubaya ko siya. Siya talaga ang lalaking pangarap ko. Sa katawang yan, kahit di reliable si Ramon, lalabanan ko siya. Ipapabagsak ko siya sa dance ko. Sorry na lang asawa ko. Hindi ko na kaya. Naglalandi na ako. Kukunin ko siya. Ipapabagsak ko siya. Habang pinapabagsak, papakantahin ko siya. Mga malalandi, gusto ba nila si Ramon? Di pwede, di ko to hahayaang mangyari. Ipapaubaya ko si Ramon mamaya. Akin lang si Ramon. Ang versatile ni Ramon. Ngayon, ang image niya, fanbase at talento ay lumabas na. Atin ang Yumul Entertainment. May resources sa promo. Siguradong sisikat siya. Diretsong nabawas ang gastos sa pagbuo ng baguhang artista. Ramon ang lalaking to. Bukod sa pagiging tamad, ay perpektong lalaki. Naiinggit ako kay Sel. Hindi ko naman pwedeng agawin sa best friend ko. Saan hahanap ng lalaking tulad ni Ramon? Tapos na ang show ngayon. Naramdaman nyo na rin ang kakaibang pag-aalaga ni Ramon. At ang pinakamalaking sikreto niya, ang live viewers natin ay lumagpas sa 40 million. Kitang-kita ang kasikatan nito. 40 million? Dahil kay Ramon, ang show na to ay sumikat ng ganito kalala. Si Ramon na ang magiging trending, dapat ko siyang makuha agad gamit ang squat dance. Sikat na si Ramon. Kung mapapasakin siya, hawak ko ng susi sa pagiging trending. Sa huling bahagi ng show, may inihanda pa ang production team na isang nakakatuwang segment. Ang segment na ito ay espesyal na gawain para kay Reyna Maricel. May task pa? Gagamit tayo ng big data para i-filter ang gusto ng fans kay Reyna Maricel at iboboto. Ang may pinakamaraming boto, yun ang magiging task ni Reyna Maricel. Grabe naman. May dagdag pa ako sa 4 na guest natin. Boto ni Reyna Maricel ay 200,000. At ang 3 ay 100,000 bawat isa. Maricel Yumul, katapusan mo na. Pag kumpirmado na ang misyon, bago ang susunod na palabas, ipapalabas ang behind the scenes. Kung si Reyna Maricel ay hindi matapos ang misyon, ay tatanggapin niya ang malaking parusa. Patay, Nayol, sina Rain Lim at Grace Tizon ay may pagkakataong gumanti. Ramon, kasalanan mo to! Nakakainis! Pag-uwi, lagot na sa akin! Sa kakakilig mo! Host, photo ko. Si Ramon, naka-panty, ma-gitar. Kantahin ang Reyna ng awit. Titingnan ko kung anong kaya ni Ramon bago ko siya ligawan. Host, photo ko rin. Si Ramon nagapanty, magitar. Kantahin ang Reyna ng awit. Kung ganun tagaling si Ramon, sorry na lang sa asawa ko. Sige. Di si Ramon nakapanty? Kantahin ang Reyna ng awit. Jenny Fong, humahimik ka. Sil, nakakatawa to. Yung walang panty. Pwede lang panurin ni Ate Maricel ng palihim. Matagal na akong umaarte, pero ngayon kinakabahan ako dahil kay Ramon.
Boto ko. Pipiliin ko. Natawagin ni Miguel Santos si Ramon na tatay. Sige, bilang na. Huwag piliin ang mga nakakahiyang opsyon. Piliin nyo na si Ramon Nakapanti. Kantahin ang Reyna ng Awit. Nagapenti! 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 Kantahin ang Reyna ng Awit! Nagapenti! Kantahin ang Reyna ng Awit! Nagapenti! Kantahin ang Reyna ng Awit! Nagapenti! 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 Countdown! 5 seconds! 4, Huwag basta pumili. Pakiusa. Nerd! Ipinapahayag ko na ang misyon ni Reyna Maricel ay turuan ni Ramon si Reyna Maricel. Kantahin ang awit ng pagbanat. Ang dami mong talento. Bakit di ka kumanta ng kanta ng Reyna ng Awit? Bakit kailangan pa ng awit ng pagbanat? Ano na ang reputasyon ko bilang Reyna ng Awit? Maricel, kapag kinanta mo ang awit ng pagbanat, yung image mong seryosong Reyna ng Awit ay masisira. Pagkatapos ng gabi, Maricel, magiging payaso ka na. Pwede bang magpalit ng task? Hindi pwede. Ito kasi ay hiling ng mga tao. Reyna Maricel, dapat sundin ang rules, di ba? Maricel, nakita ko ang mukha mo. Wala na pag-asa. Pag lumabas ang video mo sa awit ng pagbanat, babagsak ka sa pedestal. Sa oras na yon, doon ka na masisira. Ang national goddess at cold beauty. Ang galing mo at ganda mo. Maricel, ang mga label na yan, ang magiging huling hampas sa'yo. Reyna Maricel, kukuha kami ng video mo sa awit ng pagbanat. Sa bahay, siguraduhin na makikita ka sa kamera. Hayaan na, wag na. Visit, ang isang tulad ni Ginoong Santos ay pinagtripan ni Maricel sa patagong livestream. Pati sina Rain Lim at Grace Tizon, mga artista lang. Ang tapang nilang kalabanin si Ginoong Santos. Pupuntahan ko si Ginoong Santos para ipagiganti siya. Ang galing ni Kuya Ramon. Tinalo lang siya. Kailangan ko siyang mula kay Maricel na agawin. Kailangan kong harangin si Maricel sa daan. Nanood ka rin ba ng live? Opo, si Junong Santos. Hay, nakakatuwa. Sabihin mo, tuturuan ba ako ni Ramon ng awit ng pagbanat? To! Hello po. May traffic control po sa unahan. Magdito na lang po kayo. Officer, lahat ng daan pauwi. Sinubukan na namin. Paano na to? May control lahat. Di ko na po alam. Maghintay na lang po kayo. Ano nangyayari? Bakit ang lapit ng tadhana? May control lahat. Bakit parang may masamang hula? Parang ninakawan ng bahay. Tara. Kuya Ramon, gusto mo ba itong suot ko? Mapapagod ako nito. Oh, baka. Kuya Ramon, gusto mo to? Ano ba? Ako'y inosente pa. Kuya Ramon, di ako manggugulo. Pero ikaw, pwede kang manggulo. Ako, hindi ko na kaya. Maricel, nasaan ka? Ligtas mo ako. May gustong gahasain ako. Kuya Ramon, hindi mabigay ni Maricel. Ibibigay ko sa'yo.
Kuya, ang haba ng gabi. Baka naman gusto mo na ako? Succubus! Succubus! Namamanas na ako. May isang matigas lang. Hindi ko na talaga kaya. Kuya! Taka, bakit ko pipigilan? Kontratang kasalan kami ni Maricel. Di namin pinakikialaman ng isa't isa. Kahit di problema kay Maricel, mawawala ang allowance ko. Di na ako makakapagpalamon. Handa na ako Anong hinihintay mo? Putik! Nakauwi na si Maricel. Magtago ka! Di ako takot. Di ka takot? Ako takot? May 2 pa kong allowance sa kanya. Bilis, bilis! Patay! Ba't nahuli tayo sa akto? Napakawalang hiyaan! Linis na. Simulan na. Grabe! Bakit ka nandito? Siyempre, para sa'yo. Anong meron na yung gabi? Una si Princess Katrina, tapos si Isabel Villanueva. Bakit sabay kayong naghahanap ng lalaki? Umalis ka na. Babalik na ang asawa ko. Pag nalaman niya, lagot ako. Nasa bahay pa ang anak ko. Gino Santos, maganda ba? Ibig kong sabihin, mamaliit. Mamaliit. Umalis ka na. Anong kinatatakot mo, Ginong Santos? Na-traffic na si Maricel Yumo. Tsaka nalaman ko na, contractual lang kayo. Hindi kayo mag-asawa. Yung bata, mahimbing ang tulog. Hindi pwede yan. May prinsipyo ako at limitasyon. Di ako susuko. Sa pagsubok na to. Sana lang ang prinsipyo mo, Ginong Santos, ay mas matibay kaysa sa akin. Hindi pwede to. Hindi pwede to. Ayos lang, Ginong Santos. Sabihin mo lang at tingnan mo ang prinsipyo ko. Nandiyan pa si Princess Katrina. Anong ginagawa niyo? Ikaw? Ikaw pala, di ko inakala, ang anak ng mayamang negosyante ay isang walang hiya na malandi. Nang aakit ng lalaki sa gabi. Lumayas ka na! Ikaw na, prinsesa ng kaharian. Nagtatago sa kwarto ng lalaki. May hiya ka ba? Anong paki mo? Anong paki mo? Asawa ka ba ni Ginong Santos? Kahit hindi pa ako ang asawa niya, pero ako ang babae niya. Huwag kang maging bento. May asawa na ako. Umalis na kayo. Huwag niyo kong subukan. Tumahimik ka! Princess Katrina, tingin ko, bumalik ka muna. Lumaka pa, saka ka bumalik. Hanggang tiyan ang sayo. May dyan ako pang mga akit ng lalaki. Pwede, ipakita ang galing. Kung sinong makakuha, sa kanya. Ano ginagawa niyo? Ang tagal pala man traffic. Carlos, sa tingin mo, si Ramon, ano siya? Maganda po si Ginong Santos, responsable sa pamilya at masayahin. Kung mag-artista siya, siguradong hindi siya matatalo sa mga sikat na aktor. Bagay po kayo. Baka dati, akala ko kontrata lang ang kasal namin. Kaya hindi ko siya napansin. Di ko napansin ang galing niya. Bakit? Sel, bakit wala ka bang uwi? May nagnanakaw sa bahay mo. Sinong mga ngahas? Hindi, ang lalaki mo ang ninanakaw. May 2 magagandang babae na nagnanakaw kay Ramon. Di pa rin lumalabas. Papunta na ako sa bahay mo para hulihin sila. Ano? Carlos, bilisan mo. Uwi na tayo. Papa. Sino ba ito na nangahas sa bahay ko? Kuya Francis, dahan-dahan. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung gaano ako kapastos. Kayong dalawa,
Isa'y Princess Bianca, isa'y Heiress Isabel. Sa kalagitnaan ng gabi, pumunta kayo sa bahay ng inosenteng lalaking ito para mangakit. Wala na bang hiya? Wala na bang batas? Kuya Francis, ayoko lang talunin ni Maricel. Artista lang si Maricel sa katawan at itsura. Paano siya tatalo sa atin? Sa pamilya, hindi siya kasing lakas natin. Dahil mabait siya. Kuya Francis, di ako papayag. Kung gusto mong magpalamon, pumili ka sa amin. Tsaka, pwede ka ring gawin ang gusto mo. Di ka nga pwedeng humawak kay Maricel. Anong meron sa kanya? Oo nga, Mr. Francis, kung gusto mo, kahit sabay kaming dalawa ni Isabel, payad ako. Tama na. Nadumihan ng tainga ako. Alis na kayo. Uuwi na si Maricel. Ayokong mahuli niya ako. May utang pa siya sa akin. Kapag nalaman niya, mawawala ang utang niya. Ang utang na to, mahirap makuha. Huli na, Mr. Francis. Si Maricel, nakauwi na. Ano? Francis, nasaan ka? Lumabas ka dyan. Buksan mo, Francis. Lago. Francis, Nakauwi ka na. Saan mo tinago? Sinong tinago? Francis, umamin ka na. Papalampasin ko na lang to. Anong tinutukoy niyo? Pagdating niyo, sinisisi niyo ako. Nalilito ako. Anong nangyari? Nakita ko talaga ang dalawang babaeng yun pumasok sa villa. Paano mo ipapaliwanag? Sila umalis na. magsalita ka. Alam mong tiwala ako sa'yo. Bibigyan kita ng pagkakataon na mapaliwanag. Huwag na lang sabihin. Sagutin mo na, sugar boy. Sago! Kapag di ako nasiyahan, alam mo ang kapalit. Ex ko sila. Ex? Bago tayo ikasal, di ba sabi mo wala kang ex? Hindi naman talaga. Di ko nga nahawakan. Di ko alam kung kanino nakuha na mayaman na ako. Na sugar boy na ako sa'yo. Kaya gusto niyang makipagbalikan. Eh di syempre, ayoko. 2 sipa, tinulak ko palabas. Ikaw ang tinutukoy ni Kuya Francis. Mr. Francis, ikaw ang tinutukoy niya. Mapanggahas na ex. Kuya Francis, di mo ba pwedeng sabihin na in love ako sa'yo agad? At di kita makalimutan? Kahit mapangahas na ex pa ako, girlfriend pa rin. Sa wakas, lumapit na ako kay Mr. Francis. Teka, sabi mo kanina, sila parehong ex mo yon? Malas lang ako. Nakatagpo ng 2 manluloko. Ayaw akong hawakan. At minaliit pa akong mahirap. Kaya ba ako nagpakapal ng muka na maging sugar boy ni Maricel? Takot na akong maging mahirap. Yung allowance na binigay ni Maricel, wala akong ginastos kahit piso. Ang sinabi mo ay, totoo ba? Bakit may boses ng babae? Lagot na talaga ako. Bakit may boses ng babae? Tingnan natin. Tingin ko may boses ng babae, pero walang tao. Walang babae. Nagkamali ka lang. Makamali lang tayo. Dahil pinagbintangan kita, kalimutan na to. 8, Sal! Sige na, pagod ka na rin. Umuwi ka na't mapahinga. Sige. Parasite, babantayan kita. Kung di ko makukuha, ang ibang babae di rin makukuha. Si Ramon ay Taisel lang. Bukas sa show? Tuturuan ko ng leksyon ang mga nanghiya kay Ginoong Santos. Senyorita, yung tingin mo, nakakatakot. Sabihin mo, anong nangyari? Sumpa ko bilang parasite. Di yan ang iniisip mo. Sige, naniniwala ako. Ipagluluto kita ng merienda. Di ako kakay.
Ipaghahanda ko ng tubig. Upo ka. May mali kay Sil. Galit na ba siya? Huwag nang bawasan ang baon ko. Kung di lang wala si nanay sa life na to, di ko malalaman na si Ramon ay may maraming sikreto. Sigurado may tinatago pa siya. Disyembre na. Yung bagong kanta, di pa na-release. Stress na ako. I-release mo na. Nagpapanggap ka pa talaga. Ang galing mo, Ramon. Ang galing mo talaga. Sabihin mo, sa tingin mo ba, kailangan ko maglabas ng kanta na magkaiba? Linawin ko lang. Di ako marunong sa musika. Pero kung gusto mong mag-iba ng style, kaya ng rap, hip-hop, hip-hop. Dapat matutunan ko ang awit ng pagbanat ngayong gabi, kundi ang parusa ko ay mas malala pa rito. At sina Rain Lim at Grace Tizon, hinding-hindi ako palalampasin. Kung ganun, yung kinakanta mo sa bahay, kantahin mo sa akin para may makuha akong idea. Ayos ba? Ikaw ha? Magpanggap ka pa? Kakantahin ko sa'yo. Mahal, yung lips sa magkalawa, kailangan mong... Tama na. Isang leave lang yan. Ba't paulit-ulit mo pang sinasabi? Huwag mo kong guluhin. Mas kinukumpara ko, mas magaling si Ramon. Maganda ang life ni na Maricel. Kung matatalo ka sa sugar daddy na asawa niya, nakakahiya yun. Asawa ni Maricel, sugar daddy. Ang ganda-ganda ni Maricel. Bakit sa sugar daddy siya nagpakasal? Ako lang ang bagay sa kanya. Medyo gwapo lang siya. Pero maha, dapat mo siyang talunin. Senior executive ako ng listed company. Matatalo ba ako sa sugar daddy? Mahal, wala na ang dalaw ko. Mahal, paalala lang. Yung live bukas, huwag kang magkamali. Maha, minamalit mo ba ako? Wag na. Yung asawa ni Maricel, kahit sugar daddy siya, pero may talento siya. Yung live niya kanina, sobrang ganda ng resulta. Aktor at sikat na singer ako. Nasa maraming variety show. Matatalo pa ba ako sa sugar daddy? Mahal, alam kong ikaw ang pinakamagaling. Fifth ring? Isang ring higit sa fourth ring. Awit ng pagbanat ang kantahin. Nagpapakatanga ka rito. Higo. Ang ganda. May iba pa ba? Kantahin mo na ang awit ng pagbanat. Ang batang babaeng tagakuha ng kabute, may dalang malaking basket. Meron ba kayong kanta na may ibang kultura? Siyempre, ikaw ang pinakamagandang ulap sa langit. Tigo! Hindi ba ganyan? Di pa tapos, iba na. Ibang kultura. Ikaw ang pinakamagandang ulap. Bakit di kita napigilan manatili? Di ka ba tama na? Pwede bang wag araw-araw kantangin ng Monkey Beat at Pigs and Frogs sa gabi? Ang ingay ng music. Mama, nakauwi ka na! Baby ko, Ana, anong monkey beat yung sinabi mo? May kinanta si Francis. Tawag ay Monkey Beat. Ang pangit ng tunog. Monkey beat? Interesting yan. Kantahin mo nga. Huwag na. Kanta. Aking kulihuyabe, di dalo kong kaurare, yasiga ko kuya muyala, biyani kese orare. Interesting too. Interesting tong kanta. Dapat matutunan ko to ngayong gabi. Gusto mong matuto? Mama, ikaw si Queen Maricel. Di na ba ako masusunod? Welcome sa Mom's Not Home! Ako si Host Paolo. Bago magsimula ang ating live stream, tingnan muna natin kung paano natapos ni Queen Maricel ang misyon.
Tingnan natin. Mali yan. Walang curry feel. Kumapit ka sa puwit mo. Bilis, bilis. Ituro mo na ang susunod. Di mo pa nga naiintindihan. Turuan mo na ako. Daming satsat. Di dalo kahe. Yung pagkakahawak ni Maricel sa puwit niya, anong ibig sabihin nun? Shh! Manahimik ka. Ang isang supladang diyosa, kumakanta ng monkey beat, ang bigat ng kontrast. Nakakatuwa nga, pero baka di matanggap ng fans. Patay, pabawasan ng kalahati ang fans ko. Maricel, tingnan mo fans mo. Ang higit 10 milyong fans, naging higit 8 milyon na lang. Bumababa pa. Maricel, di ka dapat kumanta ng monkey beat. Tingnan mo, sira na ang image mo. Wala siyang magagawa. Mission yan ng show. Ate Maricel, sorry. Hindi ko inasahan to. Ang daming nawalang fans. 7 million na lang. May magugustuhan, may hindi rin. Inasahan ko na to. Buisit na Francis. Ang sumi ni Francis. Sira na ang image kong diyosa. Foreign fans? Ate Maricel, tumaas ang fans mo. May balita. Ang behind the scenes ni Queen Maricel nakakuha ng higit 20 million na fans. Pumunta sila para kay Queen Maricel at kay Francis Cruz. Paano nangyari to? Di ba bumagsak sa ilang milyon kanina? Bakit biglang tumaas sa 20 million ngayon? Paniguradong peke yan. Nung bumagsak ang followers ko kanina, bakit di mo sinabing peke? Maricel, huwag ka magalit. Nagbibiro lang ako. Maricel, habang dumadami ang viewers yun ni Francis, masisikat ang live ng pamilya ko mamaya. Ang live highlights ni na Francis at Queen Maricel ay humabol na sa buong data ng live kahapon. Okay, ang susunod na magla-live ay ang pamilya ni Queen Cecilia. Sa lahat, asawa ko si King Antonio. Anak ko si Enzo. 8 na siya. Asawa ko para samahan si Enzo, tumangi sa maraming trabaho. Tiwala akong gagawin niya mas maganda kaysa kay Francis kahapon. Ate Maricel, ba't ang yabang niya? $7 AM pa lang ang live, 10:30 na. Ba't walang tao? Di pa ba gising? Weekend mas matagal matulog. Mali yan. Sabi kahapon ni Queen Cecilia, dapat ang anak niya ay may magandang gawi na. Ang boring. Oo nga. Sila siguradong nag-jogging lang. Silang mag-ama ay disiplinado. Di tulad ni Francis, nagbabawi lang sa bata. Mama na laging wala. Papa na laging tulog. Ako walang almusal. Nakakainis. Papa, bilis. Gutom na ako. Anong sigaw-sigaw mo? Anong sigaw-sigaw mo? Nag-jogging ba siya? Kagigising lang niya. Queen Cecilia, ito ba ang disiplina niyo? Naglaki pa ang bata. Gutom na, bawal kumain, pinapagalitan pa. Kawawa ang anak mo. Si Tonyo kasi, baka kahapon gumising ng huli. Antonio, anong ginagawa mo? Ito si King Antonio.
Anong King Antonio? Kahit yung palamunin namin, mas magaling pa. Ang bata, kawawa. Mga kaibigan, maling akala lang to. Kagigising lang kasi ni Tonyo. May morning mood lang. Mabait naman siya. Patay, naka-live pala. Enzo, ginabi magtrabaho si Papa kagabi. Sorry na Enzo, lulutuan na kita ni Papa. Nag-sorry si Papa. Di siya nagsusorry. Heto, Enzo, kain na. Papa, sa plain noodles na lang. Ako nasusuka. Araw-araw plain noodles ang iluluto mo. Niloloko mo pa si Mama na masarap ang iluto mo. Enzo, para matuto kang magpasalamat, mga ninuno natin, wala man lang plain noodles. Antonio, mag-ingat ka nga. Sinabi ko na sa'yo, naka-live tayo. Cecilia, malalagot ang pamilya mo. Saya, akala ko, ikaw ang pinakamatindi kong kalaban. Yung asawa, anak mo pala ang sumira sa'yo. Di man lang ako nakasali. Ang grades ni Hana sigurado maganda. Mukhang ang disiplina ni na Reyna Lim at King Ginto ay napakagaling. Siyempre naman, si Hana namin. Sa buong grade 1, napakagaling niya. Mga teacher, gusto siya nila. Kumpara sa puro laro lang na si Miguel Santos, mas disiplinado siya. Hana, kumusta na ang assignment mo? Tapos na po. Magaling. Tama lahat ng math mo. Anong gagawin mo pagkatapos? Mag-practice ng gitara at musika. Sige. Tama. Magaling. Ang galing mong tumugtog. Reyna Lim, ang disiplina ng asawa mo ay kakaiba. Nagkawala lang siya. Di napansin ang assignment ni Hana. Ate, huwag mo kong pilitin. Gusto ko ring ilusot pero wala akong magagawa. Kaya oras talaga, oras. Ang viewers, ang bilis bumagsak. Kanina, 20 million ang naabot ni Ramon Santos. Ngayon lang naging 2 million na lang. Miguel Ginto, ilang beses ko bang sinabi sa'yo? Tapos ganito pa rin ang ginawa mo. King Ginto ka pa naman. Kalokohan. Kahit si Ramon Santos na puro asa, di mo pa matalo. Ang bilis bumagsak ng stats ni King Ginto. Si milyon. Ngayon, 400,000 na lang. Itong si Miguel Ginto, ginagawang tanga ang lahat. Halata ang pag-arte niya. Kung ganito lang, bagsak ang show. Ibalik kaya natin si Ramon Santos? Si Ramon lang makakapataas ng views. Ipaalam mo, i-pause ang live ng bahay ni Rain Lim. Ibalik si Ramon Santos. Tama, si Ramon lang ang makakapagpasikat sa atin. Buisit, Miguel Ginto, walang kwenta ka. Ang dami mong fans. Talo ka pa ng isang walang kwentang house husband. Pasensya na, Reyna Lim. Medyo antok lang. Ang awit ng pagbanat kagabi, gabi na akong na-practice. Hindi naman sa boring ang live nyo. Sobrang boring. Maricel, ang tuso mo talaga. Bakit kagabi? Siguradong pinapunta mo si Ramon para agawin ang mga trending topic, di ba? Na yon, ang mga manonood pag nakakita ng normal na pamilya, di na matanggap. Reyna Lim, ang hustisya nasa tao. Nasa comments ang lahat. Pasensya na po sa inyo. Nagkamali ang staff. Ngayon, pamilya ni Reyna Maricel, dapat ang live. Ang ating staff ay nagkamali sa oras. Di ba isang pamilya isang araw? Bakit biglang nagbago? Oo nga, anong ibig sabihin nito? Kamakailan lang ito, napansin ng punong direktor. Ngayon, babalik tayo sa pamilya ni Reyna Maricel para tingnan kung anong ginagawa ni na Ramon at Miguel. Huwag ikat! Sinong susubok na ikat to? Dayaan to! Mag-quit ako pag ingkat nyo! Reyna Lim, sabi ng punong direktor, pwede kang mag-quit. Pero magbayad ka ng penalty. Muta!
Nakasat sa kontrata. Habang nasa show, kayo ng pamilya mo, dapat sundin ang mga patakaran at tapusin ang lahat ng performance. Lumayas ka! Ate Che, tis mo na. Galit na ang audience kay King Ginto. Baka i-bash ko online pag umatas ka. Ngayon, boycott na online si Miguel Ginto. Kung magalit pa ako sa production, wala na akong makukuhang trabaho. Sige, sundin ang sabi ng direktor. Reynalyn, ang bait mo naman. Sabihin mo, anong maganda kay Ramon? Pinilit ng audience na baguhin ang rules para sa kanya. Ramon, ang pangalawang kanta mo kay Mama, anong isusulat mo? Puro ka mama, mama, mama. Di mo ba ako pwedeng isipin? Bigyan mo ko ng baon, isipin kita. Ay nako, naisip ko na ang pangalawang kanta. Pero may usapan tayo. Ang baon na yon, akin na. Ramon, puro ka lang mang-asar ng bata. Mag-elementary na ako next year. Ano naman kung mag-elementary ka? Tatay mo pa rin ako kahit mag-elementary ka. Pag nag-araw na ako, lagot ka sa akin. Tsaka, huwag ka niyang kumanta ng awit ng pagbanat. Ang pangit ng kanta na yon. Tinuruan mo si Mama ng awit ng pagbanat kagabi. Puro awit ng pagbanat na ang nasa isip ko. Ako pa ba may kasalanan? Ewan ko ba kung anong pinag-iisip ng mama mo. Pinilit niyang matutunan yon. Tapos, di nakinig sa akin. Wala man lang lasang curry. Mas masaya si Ramon at si Miguel Santos. Ang baon ni Miguel, ninahaw na naman. Ramon, maniniwala ka. Di mo makukuha ang baon ko ngayon at magbibigay ka pa? Tinatakot mo ba tatay mo? Dalhin mo rito ang baon mo. Kagabi, yung dalawang tita sa kwarto mo. Sino sila? Anong tita? Hinaan mo. Anong tita? Grape! Anong tita? Niloko ni Ramon si Sel. Sel, nangaliwa ang asawa mo. Ramon, niloko mo ko. Siguradong may maling akala lang. Anong maling akala? Ang bata, di nagsisinungaling. Di ko'y nakala. Isang palamuning si Ramon. May lakas ng loob makababae sa bahay. Hindi yan totoo. Nagpaliwanag na si Ramon kagabi. Sel, mag-ingat ka. Walang lalaking di malandi. Lalo na ang tulad ni Ramon. Ang palamunin na sa akin, si Raulo, pinakamalandi. Di pa malinaw ang totoo. Masyado pang maaga para humusga. Huwag kalimutan, paano ko napahiya kahapon? Nakita ko lahat. May isang tita na naka-bunny costume. May isa pang tita na mask. Anak, sayo na baon mo? Di na kailangan ni Papa. Tumigil ka na, pwede? Bigyan mo ko ng 500 pesos araw-araw. Sige. Sel, sabi mo maling ahala lang? Paano mo to ipapaliwanag? Sel, nagabol ka ba kagabi? Tingnan niyo, may babae nga. Papunta kay Ramon. Dalawa pa. Kuya Ramon, miss na miss kita. Bakit kayo nandito? Bahay ko to. Umalis na kayo. Punong Direktor, yung issue ng panloloko ni Ramon, nagdulot na ng online viewers na higit 30 milyon na. Ipatuloy pa ba natin? Ipatuloy, panloloko ang ipakita, kahit ako ang nangaliwa. Wala. Sunod-sunod lang. Ipatuloy ang live, kahit medyo immoral, pero ang views na to, sobrang laki. Ang viewers leon, baka umabot ng 50 milyon. Pasensya na, tigil muna. Uwi muna ako. Ang tapang talaga ni Ramon. Nangaliwa pa sa harap ni Miguel. Hindi pwede. Pupunta rin ako para makita. Di ko'y nakala. Si Maricel ay isang reyna ng awit, pambansang Diyosa. Tapang ng palamuning si Ramon na niloko siya. Mula ngayon, isa na siyang payaso. Ang sama niyo namang magsaya sa kapahamakan niya. Ginong Santos, hindi ka na may tatago.
Nag-viral na ang life mo sa buong mundo. Di na may tatago ang pagkatao mo. Ang mga big shot sa buong mundo ay papunta na para makita ka. Kailan? Kuya Ramon, si Maricel nitong mga araw sumali sa show na walang nanay sa bahay. Ang buhay mo nitong mga araw ay naka-live. Tingnan mo. Grabe! Ganito ba ako naka-live? Di naman ako ng daliwa. Ginong Santos, kahit anong sabihin mo, wala nang maniniwala. Parating na ang mga big shot, lalo na ang mga mayamang reyna. Nang malaman nilang nagpapakain ka rito, gusto nilang patayin si Maricel. Kuya Ramon, ngayon, siguradong hihiwalayan ka na ni Maricel. Ikaw, ako na lang ang pwedeng maging kasama mo. Kaya! Sinadya niyo to kagabi. Sorry, Ginong Santos. Ito lang ang paraan namin. Si Maricel, malamang paparating na. Gusto ko lang magpalamon. Bakit ang hirap? Ramon, sorry. Sabi nilang galing mo ra. Tutulong ka kay mama, kaya naniwala ako. Di mo kasalanan. Kasalanan ko. Dahil sobrang galing ko. Ramon. Sel. Palamunin, nahuli ka na. Anong masasabi mo? Sel, naniniwala ka? Naniwala sana ako sa'yo. Pero nandito ang ebidensya. Paano pa kita maniniwalaan? Kagabi, nasa kwartong mo. Sila dalawa. Oh, pero hindi yan ang iniisip mo. Wala kaming ginawang masama. Kung wala naman talaga, bakit na nagsinungaling? Ramon, alam mo ba, nag-a-accept na sana ako sa'yo. Bakit ka nagsinungaling? Maricel, ang tulad ni Ginong Santos, hindi ka bagay. Nalokohin ka niya, isang karangalan na. Kagabi, may nangyari sa amin. Payo ko, hiwalayan mo na si Kuya Ramon. Tumahimik! Sel, sinadya nilang paghiwalayin tayo. Para pilitin akong bumalik. Gusto ko lang magpalamon sa tabi mo. Ikaw. Ramon, palamunin ka lang. Akala mo ba big shot ka? Sino ka ba sa akala mo? Ipapakiusap ka pa? Sel, palayasin mo na ang basurang to. Reyna Elizabeth ng Amerika, nagpapakiusap na bumalik si Ginong Santos. Don Nathan Rosales, nagpapakiusap na. Bumalik si Ginong Santos. Governor Jungo, nagpapakiusap na bumalik si Ginong Santos. Nagpapakiusap na bumalik si Ginong Santos! Maghintay kayo dyan. Apa! Reyna Elizabeth ng Amerika, Governor Jungo, Dong Nathan Rosales. Ito, totoo ba to? Mukhang totoo. Pati silang dalawa, Isabel Villanueva at Princess Katrina. Isa sa kanila'y anak ng mayamang negosyante at isa'y prinsesa ng kaharian. Anak ng mayamang negosyante, prinsesa. Totoo pala to. Ramon, anong nangyayari dito? Siya ang nakasulat sa alamat na nag-iisa na pinatalsik ang 5 pamilya sa mundo at pinayuko ang mga pinuno sa agila ng bayan. Ang hirap ko makatakas sa kanila. Tinanggal ko ang pagkatao ko. Gusto ko magpahinga ng tahimik at magtago para magpalamon. Di ko inasahang sasali ka sa live show. Ngayon, alam na ng lahat na nandito ako. Ang gulo. Hindi. Ang nangyari kagabi ay plano nila para mapilitan akong bumalik. Di ko na may paliwalag at di na kailangan mayon. Di mo kasalanan. Kasalanan ko lang na magaling ako. Kamo, alam ko mali ako. Tayong dalawa, pwede pa ba nating ituloy? Salamat nitong mga nakaraang araw na pinayagan mo akong magpahinga at magpalamon. Kaso nasira na ang payapang buhay ko. Kaya hindi na ako pwedeng manatili rito. Ramon, mali ba ginawa ko?
Kung di ko pinilit kang gumawa ng kanta para kay Mama, di ka sana nabuko. Bata ka. Ang magkaroon ng anak na tulad mo, masaya ko. Kaso, mula ngayon, di na kita magiging tatay. Bakit? Kasi tatakas na ako. Mangmang lang ang sasama sa kanila para bumalik. Siya mo! Lahat kayo. Bye! Ramon! Huwag kang umalis! Teka lang!